Maganda sana ang layunin ng isang flood control project sa Arayat, Pampanga. Pero nang tuloy-tuloy ang pag-ulan, lumundo ito at gumuho. Ngayong napapadalas na naman ang pag-ulan, kamustahin natin ang proyekto. Tinaga nga ba sa bato ang binitawang pangako na agaran itong aayusin? Tuwing sasapit ang tag-ulan, hindi na maiaalis sa mga residente ng barangay Candating, Arayat, Pampanga ang pangamba at takot. Minsan na kasing bumigay ang retaining wall o slope protection sa kanilang lugar na magbibigay proteksyon sana sa kanila laban sa pagbaha. Sa cellphone video na ito, makikita ang tipak-tipak na lupa. Diyos ko po, lawan niya po Melyari, ay kadelikado na. Sa isa pang kuha, makikita rin halos mabungkal na ang lupa sa tindi ng pinsala. Ali na kayo pamatutod Ken, delikado po to, pating balay man akbag. Diyos ko po, may po kanya na ano yung klase pa ang gagawin ni. Yun ang kinakatakot namin. Nung Sabado, medyo safe pa kami. Ewan namin sa susunod na pag-umulan. Nagwo-worry din ako. Kasi yung sa ilalim niyan, yung parang umaagos yung tubig. Nangangamba tuloy ngayon ang mga residente sa kanilang kaligtasan. Parang delikado na po talaga eh. Critical na po itong ano. Kahit maayos po yan, parang ano rin po siya, bababa. 3 araw matapos ang insidente, binisita ng resibo ang gumuhong proyekto. Bakas pa ang mga bitak sa gilid ng ipinapatayong retaining wall. Sa kasalukuyan, 3 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa pagguho ng nasabing proyekto. Nakilala ng resibo si Grace Pangilinan ang kanyang bahay. Nilamo na ng lupa. Yung sa may tubo po yan, yung may semento. Kwento pa sa amin ni Grace, narinig pa raw nilang unti-unti nang bumibigay ang mga bakal ng bahay noong Agosto 17, 2024. Nagigiba na ng konti-konti, nagkakabiyak yung lupa. Yung nga, nakita namin, wala na. Bumaksak na yung bahay ko. Sa description billboard ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Pebrero 2023, nagsimula ang proyektong Flood Management Program Rehabilitation of Flood Mitigation Facilities in Major River Basins. 100% completed na ito as of October 2023. Nagkakahalaga ito ng 91,626,654 pesos and 28 centavos. Ang pondo galing sa GAA o General Appropriations Act. Ibig sabihin, pondo ng bayan ang ginamit para sa proyekto. Wala pa man 1 taon ng simula ng proyekto, bakit gumuho na agad ang flood control project? Hinala ng kapitan ng barangay Candating. Ang naging course niya, ma'am, yung ang nakita nilang may umiikot na tubig. Kung tawagin sa amin yun, allowly. Yung parang nagsisirculate yung tubig, ma'am. Parang ipo-ipo, ganon. Ito po yung seat pile ko. Ngayon, dito po umiikot yung tubig. Tapos, tagal-tagal niyang umikot, sa loob ng 1 taon, konti-konti nakukuha yun yung lupa hanggang gumuho itong pinatatayuan natin. Nakapanayam ng resibo ang kawani ng DPWH Pampanga 1st District. Paliwanag ng ahensya, hindi raw pagguho ang nangyari, kundi settlement. Yung lupa po, alam naman po natin pag nabasa, lumalambot. Yung mga nilagay po natin na tyrant at deadman, hindi na po makuwang lumaban po. Gawa nung pag malambot po yung lupa, mas brittle po siya na doon sa collapse or magkaroon ng settlement po. Hindi raw nila inaasakan na isang whirlpool ang makakawasak sa kanilang proyekto. Paglitaw ng whirlpool, nagkakaroon siya ng parang paikot-ikot yung marami po kasing factors na hindi natin alam kung ano nasa ilalim eh. Maya-maya pa, humarap sa resibo ang contractor ng nasabing proyekto. Ilang months po siyang ginawa? Bali, halos 5 months po. Ito pong mga materials po ba natin? Anong klase mga materials po yung ginamit natin? Sheet pile pong up-rolled. Git ni Engineer Peña, angkop naman ang ginamit na materyales para sa nasabing proyekto. Yung mga sheet piles po ba na ito, yung talagang angkop for the floodway project? Opo, yan po yung nakadesign dyan. Nang tanungin kung may sapat bang pag-aaral bago itinayo ang proyekto, sagot ni Engineer Peña, bali po kasi ito, nai-erode lang yung namin, eroded lang po dahil pag lumalaki yung tubig sa Pampanga River, tumataas po. Unti-unti po nai-erode. Kaya po dinagyan ng sheet pile para minto po yung pag-erode niya. Ito pong whirlpool na nagtinuturong cause ng pag-settlement niya. Kitaan po ba siya natin before? Or? Hindi po, kasi mababa lang yung tubig nung ginagawa namin, kasi ginagawa namin, hindi po namin nakita. Ayon sa isang engineering expert,
Dapat daw ay naging mas masusi ang pag-aaral bago inilatag ang proyekto. Hindi nila nakita yung malaipo-ipong nature o yung kilos ng Pampanga River sa gilid po ng proyekto, itong binabanggit natin na ito. Pwede ho ba yun? Sa unang stages pa lang ng design, no, you can also assume or predict yung mga events na kagaya noon. It should have been a different approach and different design. Kung ito'y napag-aralan, dumaan sa iba't ibang klase ng pagsusuri, mangyayari ho kaya yan? Masasabi ko na may mga kakulangan sa engineering studies from the design phase pa lang, no, up to the implementation. Napakalaking pera na nanggagaling sa taong bayan ang ipinapasok, ginagastos para dyan sa ating proyekto. So dapat lamang na ang taong bayan mismo, tayong mga Pilipino mismo, ang nagbabantay. Nanawagan naman ng mga residente sa kinaukulan na sana mapabilis ang pagsasaayos ng flood control project. Sana maging okay yung paggawa nila para sa kaligtasan. Sana naman hindi na magalaw itong bahay namin dahil siyempre dito na naglakihan yung mga bata. Sinisiguro naman ng DPWH at ng contractor na agaran nilang aaksyonan ang pagpapaayos ng retaining wall, lalo na at tag-ulan na naman. Sa pagtutulungan po ng ating mga kasamahan dito sa barangay, nagkaroon po tayo ng palliative measures, lalo na yung pagsasandbagging po para maprotektahan po yung mga kabahayan dito, especially mga affected portion po. Bali yung design po natin yan is papalitan po natin, no? Kasi yung nakita nating seepage, dapat po yan lumabas po yan. Hindi po siya dapat makontain doon sa area. At hindi na masaturate po ulit yung ating bank. Sa pagbabantay ng resibo sa proyekto, ang dating nakalundo at nagibang slope protection project, ito na ang itsura ngayon. Ang mga bitak-bitak na daan noon, unti-unti nang tinambakan ng mga bagong buhos na graba at buhangin. Ito na po ang bagong tayo na seat pile na pinalitan ng bago. Hindi na ginamit yung natumba dahil hindi na po nila mabunot yun. Yung sinasabi ko mama na mga borders na linalagyan sa screen, nakakawad po yan ma'am, kaya nakikita po natin nakadikit sa slope mga sitpan para hindi na po bibigay. Ayon sa kapitan ng barangay Candating, hindi raw tumigil sa pagre-repair ang contractor para agad na matapos ang proyekto. Malaki po yung pinagbago dahil po yung natumbang seat pile, napalitan na pong bagong tayo. Minsan medyo na-atrasa ang trabaho dahil sa kung nakaraan na linggo, sa araw-araw po yung tagulan. Pero tulad po ngayon, dumaan ako kanina, wala naman po yung into yung paggawa sa nasirang slope protection. Dagdag din ng kapitan na nabigyan ng subsidy o financial assistance sa mga apektadong pamilya dulot ng gumuhong proyekto. Sa tulong ng national government at provincial government, kahit po paano nakatanggap po sila para pag-repair sa kanilang mga bahay. Sa pahayag na inilabas ng DPWH sa resibo nito lang June 19, ginit nilang walang ginastos at gagastusin ng gobyerno para sa nasirang proyekto. Ang contractor daw ang may sagot sa repair and restoration works. Sinisiguro din nilang mayroon na silang inilatag ng long term o pang matagalan ng mga solusyon para hindi na maulit ang pagguho ng proyekto. Sa ngayon, nasa 85% completed na raw ang repair works sa Riverbank Protection Project para sa mga residente na wala na ang kanilang mga pangamba habang nakikitang unti-unti nang natatapos ang proyekto. Unti-unti po kami nakaka-recover po. Wala na pong pangamba po sa kasalukuyan po. Yun po, medyo masaya po kami dahil nakikita naman po namin na agresibo po yung mga trabador. Nagpapasalamat naman po kami na kahit papaano naumpisa ng ginawa. Kaya medyo magiging panatag na kami. Makalagang mabantayan ang proyektong pinaggagastusan ng gobyerno para sa taong bayan matapos ang naresibuhang pangako na pagsasaayos ng proyekto noon. Sa wakas, unti-unti nang matatapos at mapakikinabangan ng mga residente sa lugar para sa kanilang kaligtasan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel